Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ang sabi, aaresto rin na daw po si Bato de la Rosa. Yan ang pinalitaw na balita mga kababayan ng veteran columnist na si Ramon Tulfo. At ang sabi, ngayong araw, i-execute yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Pag ganyan, huwag kang magbibiro ng ganyan, kabaro na veteran columnist and media personality Montulfo, baka lalong mataranta si Bato de la Rosa. 2 days ago, nagpasili pa naman sa kanyang abogado na si Attorney Torion. Nagpa-picture po. Sabi, sa Esimol yun sa Davao. Nagpa-picture kita Attorney Torion. Baga, tinitest ko na pwede na siyang lumitaw. Testing the waters. Pero biglang sinabi mga kababayan ngayon ni Montulfo, aarestoin na daw mga kababayan si Bato de la Rosa ngayong araw na to. Anong oras na ba? Pasado alas 5 na. Wala pang breaking news, Montulfo. Kaninang umaga nag-post si Montulfo, 8 hours ago. Sabi niya, arestoin na si Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Ayon sa aking Tweety Bird, tukoy na ng mga otoridad kung saan lungga siya nagtatago. Bagay itong may kasabwat na mga PNP, may mga barkada pala, hindi kasabwat. Siyempre, matagal na siya sa media, may mga asset siya sa armed forces at saka sa PNP, may mga kaibigan. Baka nag-text. Nilik yung kwento kung saan nagtatago para niya lumabas na siya. Pag lumabasan niya, nakabantay na tayo. Purposely pinalitaw ang ganitong kwento mga kababayan ni Montulfo para kung saan sumuksok, nagtatago itong si Bato de la Rosa, lumabas na po kasi execute na daw yung warrant of arrest. It's a trap. Ano ba? Malamang ganon. Kasi may mga assets itong si Ramon Tulfo sa PNP at saka sa armed forces. Tatagal na niya. Sa hanap buhay, siyempre magkakapag-establish ka ng mga koneksyon. Kaya ito biglang nag-post mga kababayan si Montulfo. Para niya hindi na tayo mahirapan. Lalabas na sa kanyang lungga kasi pinalabas natin na identified na kung saan nagtatago mga kababayan si Bato de la Rosa. Ayan sabi ni Montulfo, sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court ang pinangawakan ng mga otoridad. Matatandaan na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at puknat na pagpatay sa mga drug addicts at drug pushers noong siya ay hepe ng PNP. Lumalabas na ngayon ang balita na ang mga pinagpapatay ay tauhan ng mga drug syndicates na karibal ng sindikato na pinoprotektahan ni Digong. Halimbawa, niligtas ng PNP noon sina Michael Yang at Arnie Teves na mga notorious na drug lords. Na drug lords pala dahil sila ay konektado kina Digong. Yan yung post ngayon mga kababayan ni Montulfo. Diyan na niya Mr. Maravillas ang analysis mo. Malamang tama yung ating suspetsa. Na talagang hawak na ng ating mga authorities po yung warrant of arrest. Bakit kasi nilik pa ni Ombudsman na Boyeng Rimulya yung sinasabing digital copy ng ICC warrant ni Bato. Yan nga po hindi ko din maintindihan kung bakit kailangang ibulgar ni Rimulya yung sabi ICC warrant ni Bato. Ayan tuloy, nagtago na simula noon si Bato de la Rosa, hindi na nag-appear sa session ng Senado. Pati doon sa BICA mga kababayan na member siya, hindi na nag-attend pero sumusweldo. Ano ba? Pag ganon, mga kababayan, maaresto si Bato de la Rosa ngayon. Magpapasko siya kasama si Digong. Doon mismo sa dahig. Sa bagay, sabi nga ng mga analyst, mga kababayan, kung talagang mahal ni Bato de la Rosa si Tatay Digong niya,
ito na yung pagkakataon, yung first Christmas ni Digong, at least kasama niya yung loyal lieutenant, si Bato de la Rosa. Di ba? Sumurinder ka na siguro, Bato, kasi tingin ko, si Digong po, matatagalan sa pinatatagal ng kanyang mismong abogado. Ni Kaufman, matatagalan. Baka nga habang buhay na siyang nakakulong. Ang latest ngayon, dininay ng ICC mga kababayan. Ay, hindi dininay. Naglabas na yung medical team, naglabas na ng desisyon. Fit for trial si Digong. Ngayon, yung kanyang abogado, dumipinsa pa si Kaufman, mga kababayan. Yung medical, reports daw contain internal inconsistencies that weaken the overall validity of the conclusion regarding Duterte's fitness. Gusto daw nilang i-cross-examine yung mga medical experts. Yung medical experts na yung i-cross-examine, imbes na si Digong yung i-cross-examine sa trial. O, diba? So, importante doon si Bato de la Rosa para may kasama si Tatay Digong niya, mga kababayan, sa pagharap sa problema. Di ba? Silang dalawa yung pasimuno nito. Kaya kung si Bato, halimbawa mamaya may breaking news na, edi wag na siyang papalag kasi masyado na siyang napapaya doon sa kanyang challenge kay Trillanes. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka sa pagpusas. Ngal-ngal ka na, ngak-ngak ka na, ngak-ngak. Ayun, mga kababayan, ito yung balita na ang sabi ni Montulfo, baka mamaya pusasan na si Bato de la Rosa. Aristohida, mga kababayan, iserve na yung ICC warrant sa kanya. Kaya ito yung mga reactions. Better not cry, I'm telling you why ICC is coming to town. Sabi ni Rene Del Rosario. Sabi ni Chico Rado, pag may problema pala ako sa ICC, na din ako tatakbo. Sa ICC na pala ako takbo. Kalokohan pala justice system dito. Supported ni Bato. Sino ba yung may kasalanan kasi? Ang may kasalanan si Digong. Nawalan ng tiwala sa justice system natin dito. Sa kanyang administrasyon, yung mga pamilya ng biktima. Wala man iba pong sisisihin. Kundi yung Duterte administration. Kung hindi nawalan ng tiwala sa ating justice system, sana dito final. Wala dito final na kaso. Noong 2017, nag-file po yung mga kapamilya ng mga namatay sa The Hague, sa ICC kasi member pa tayo. At nang nag-iimbestiga na, bigla tayong umalis. Kasi obviously ang purpose sa pag-alis bilang member para makatakas sana si Digong at kanyang mga kasama sa pananagutan. Paano ganun pa rin, mga kababayan, yung nangyari? Na-deliver siya doon sa The Hague. And the rest is history. At ang susunod na kabanata ng kwento, ang pag-aresto, mga kababayan, through Interpol, na may obligasyon tayo kay Bato de la Rosa. O, di ba? Sabi ng isa pa, si Patricio Cortez, huwag kayong maniniwalang arestuin na si Bato. Nililis lang ang mga tao upang malimutan at mawala sa isip ang mga magnanakaw at ang corruption sa flood control. Nasali na naman po yung issue sa flood control. By the way, na-mention na lang po ninyo yung issue sa flood control. May pahayag si Ping Lacson tungkol sa namatay na si dating DPWH Secretary Catalina Cabral. Sabi ni Cabral, prior to passing, Cabral showed signs of cooperation, sabi po ni Ping Lacson. Lacson revealed that while they were investigating the flood control scam, Cabral, through her lawyer, contacted him, asking how she could proceed with her testimony at the Blue Ribbon Committee hearing. The conversation with Cabral's lawyer happened on November 14. The veteran lawmaker said that Cabral was showing some signs of cooperating with our investigation, but with a lot of pressure which we could not explain.
It was unfortunate and tragic that the former undersecretary would end her life at a time when she could have significantly contributed to blowing wide open the extent of corruption, not only in flood control projects but all other anomalies in the infrastructure program of the DPWH, sabi po niya. So ang statement ni Lacson and her life, ang ibig sabihin, ang paniwala ni Ping Lacson, nagpatiwakal talaga itong si ano. Walang foul play, kundi nagpatiwakal talaga itong si Cabral because of pressures. Yan ang lumalabas mga kababayan pag inanalyze natin yung statement ni Ping Lacson. Consistent din siya dito sa sa analysis ni Attorney Jesus Falsis. Sabi niya sa kanyang post mga kababayan, my Tweety Bird said DPWH Jose Cabral was being pressured into becoming a witness by Marcos forces but counter-pressured by Duterte forces. So naipit sa nag-uumpugang bato, yan ang pananaw mga kababayan. Kaya litong-lito na itong si Yusek, dating Yusek Cabral. Kaya siguro from Quezon City, nag-travel papunta doon sa Baguio City. Ang sabi po sa mga nababasa nating mga balita, yung si Cabral, yung hotel na kung saan siya nag-check-in, pag-ari daw ng kapatid ng Ito yung mga kumakalat sa social media ngayon, Yung Ayon Hotel daw, owned by Eric Yap, yung congressman po. Yan sabi dyan, based on recent reports from late 2025, the hotel in Baguio City, where former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cathy Cabral was checked-in prior to her death, is allegedly owned by Benguet Representative Eric Yap, but it is officially registered under the name Robin Tan. Yan ang mga kumakalat ngayon, mga kababayan, na mga usap-usapan dito sa social media. Well, that's your story, kuya. Hindi na makakatanggi o makakaribat sa'yo yung wala na. It was between you and her and probably with other individuals. So, Ayon Hotel is owned by Eric Yap. Sa dinami-dami ng hotel sa Benguet, bakit doon nag-check-in? Was it intentional? Did somebody invited her to go to Baguio with free hotel or what? Is she close to the Yaps? Anong participation ni Manong Driver kung meron man? At anong kinalaman ni Magalong? Controlled niya kapulisan dyan. Her cell phones and gadgets evidence might be contaminated already since the PNP handed them over to the family. Laglo mga kababayan, tumindi yung mga alingas-ngas, mga haka-haka. So marami talaga na dapat tayong aabangan. Ito post ni Ed Alunan. I think ito yung dating DILG Secretary panahon ni Ramos. Sabi niya, according to Secretary Rimulya, Ayon Hotel was owned by Jose Cabral and sold to Congressman Eric Yap this year. The latter is the contractor of overpriced rock netting by as much as 4 times around the same spot she fell. Lalo na nagiging misteryoso mga kababayan yung kwento. Di ba pa? So kaabang-abang talaga mga kababayan. Pero yung kanyang pamilya, nananawagan na po ng nag-appeal sa publiko for compassion. Ay yung abogado pala niya, Cabral's Council appeals for compassion, restraint, humanity. Kasi siyempre, nasa panahon pa ng pagluluksa yung kanyang kliyente. Pero siyempre, hindi maiwasan yung paglitaw ng mga ganitong theories at mga alingas-ngas. Si Eric Yap po, si Eric Yap. Sabi dito sa report ng Tribune, Ombudsman tags Eric Yap, persons of interest in substandard La Union flood control projects. Hindi lang flood control projects, kundi yung rock netting. Multi-million. Yung binisita po ang ating Pangulong rock netting. Malapit doon, sa Cannon Road mismo. Sa binisita ng ating Pangulo, doon na tumambay si Cabral. At itong si Eric Yap, dati itong chairman ng Committee on Appropriations, noong panahon ni Digong, kung saan yung pork barrel fund ni Pulong na 52 billion na release
At kinonfirm yon mga kababayan ni Jose Cabral sa pagtatanong po ni Congressman Chua. So pag pinagtagpi-tagpi mo yung istorya mga kababayan, parang may punto yung sinasabi ni Attorney Falsis. Yan yung post niya. My Tweety Bird said DPWH Jose Cabral was being pressured into becoming a witness by Marcos forces but counter-pressured by Duterte forces. Kasi nga po, importanteng witness talaga. So walang problema. Kung halimbawa, mag-cooperate as state witness, sana itong si Jose Cabral. Kaya lang kinounter daw ng Duterte forces. Maraming mga mabubuking kasi na mga opisyal. 6 years of Duterte administration. Yung diskaya nga lang po mga kababayan, nagsimula 2016 na tumabo po sa mga kontrata sa DPWH. Kaya po, yung ating Pangulong Bongbong, ang pinaimbestiga niya 10 years, the past 10 years. Kasi matagal na po ang ganitong galawan. At si Jose Cabral po, 40 years na pala DPWH. So dekada mga kababayan yung kanyang koneksyon. Spanning from different administration. You see? So ganon, katindi po ito. And possibly yon pressure kung totoong nagpatiwakal, may mga kausap siya, siguro naipit na ng todo. Ito na po yung nangyari sa kanya. Ang sabi ng driver, nagpaiwan mag-isa. Yan lang, sabi nga ng iba, bakit naman ginawang iwan ng driver po na mag-isa? At doon pa, sa peligrosong lugar. Binalikan niya after 1 or 2 hours. So medyo talagang kailangang mag-imbestiga ng malalim ang ating mga authorities pati doon sa driver ni Cabral. Si Ping Lacson nagsabi na prior to passing niya, Cabral showed signs of cooperation. So gusto nang makipag-cooperate sana. Kaya lang, malakas yung pressure siguro doon sa mga sangkot. Kasi mas marami daw itong nalalaman kaysa kay Yusek Bernardo. Nasa planning siya eh. Siya yung may access sa NEP, sa mga insertions. Pwede niyang tanggalin, pwede niyang bawasan, pwede niyang dagdagan. Kaya nga po si Tito Sen, nireveal niya na tumawag sa kanya itong si Jose Cabral noon at tinatanong kung may mga gusto siyang ipasok. So ganon, kalawak ng kapangyarihan nito ni Cabral.